Hapit na ang COMELEC dahil hindi na naman matutuloy ngayon ang pag-imprenta ng mga balota para sa eleksyon. Hindi pa kasi tapos ang Korte Suprema sa pagdaragdag ng mga pangalan. Narito ang report ni Mon Gualvez. Pinakita ng COMELEC ang bagong itsura ng balotang gagamitin sa Bilang Pilipino 2025. Kasama na rito ang 9 na pangalan ng mga kandidatong nakakuha ng Temporary Restraining Order o TRO at pinasama ng Korte Suprema sa balota. Ito na sana ang huling step bago magsimula ulit ang pag-iimprenta ng mga bagong balota. Pero kanina, naglabas ulit ng bagong TRO ang Supreme Court para sa negosyante at online personality na si Francis Leo Marcos na tumatakbong senador at dating Albay Governor Noel Rosal. Dahil dito, mapupurnada ulit ang reprinting ng mga balota na nakaschedule bukas. Mukhang hindi na namin kayang maipangako yung April 14 natin na matatapos ang printing. Sana kung magkaroon man ng adjustment, wag naman sanang lalampas na mga April 20 yung printing natin. Kasi ang pinakamahirap talaga po. Ayon naman sa Supreme Court, halos 50 petisyon na mula sa mga na-disqualify na kandidato at party list groups ang natanggap nila mula pa noong Oktubre. Wala raw silang timeline kung kailan nila mareresolba ang lahat ng petisyon. Pero binalaan na raw nila noon ng COMELEC na posible talaga itong mangyari. The COMELEC should also be aware that in disqualifying candidates, there is a big chance that these candidates are going to be bringing the issue before the Supreme Court and that the Supreme Court would need time to actually resolve their cases. So these are the TROs the Supreme Court have issued so far, and it's really up to the COMELEC how they will implement the orders. Wala naman daw sinisisi ang COMELEC. Naiintindihan naman daw nila na may prosesong sinusunod ng Korte Suprema. Kami ay naapektuhan lang talaga ng mabigat kapag kami national candidate sapagkat kinakailangan talagang baguhin ang lahat na naimprenta na balota. Para hindi na maulit ang ganitong aberya, suportado raw ng COMELEC ang pag-criminalize sa mga mapatunayang nuisance o panggulong kandidato. Siniguro rin ng komisyon na tuloy ang halalan sa 12 ng Mayo. Kampante ang COMELEC na kahit may mga nangyaring delay sa pag-iimprenta, makukumpleto pa rin ito mahigit 2 linggo bago ang halalan. Aabot do kasi ng 1.5 million na balota ang kayang maimprenta kada araw, kasama na ang mga nadagdag na printers ng National Printing Office. Dahil inaasahan ang posibilidad na may ihabol pang TRO ang Korte Suprema, naglagay na ng add feature ang COMELEC sa election management system para hindi na kailangang i-adjust ang buong sistema kung may ipadagdag pang pangalan sa balota bago iimprenta. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5.